32 araw bago ang apocalypse. Naka-micro shorts, masigla, at mukhang bimbo si Shishmik Yaung, na laging sinusubukang kausapin ang ating NC na isang tagapaglutong mukhang Hapon, isang pobreng walang kwenta, walang magulang, at walang social skills. Pero gusto niyang malaman kung mayroon ba siyang tinatawag na status window na pinag-uusapan ng lahat. Tumawa siya at sinabing masyado siyang baliw at inosente. Hindi totoo ang mga bagay na yan. Pero kasinungalingan yan dahil meron siya, at isa na perpekto para sa kanya, ang Personal Dimensional Gate, isang portal na bumubuka sa kanyang kwarto na kamukha ng isang laro kung saan siya ay isang top player. Pinag-uusapan sa internet ang isang paparating na asteroid, at iniugnay ang portal dito, alam niyang siguradong tatama ito. Kahit na sinasabi ng mga tao na napakababa ng tsansa. Huwag pansinin, laro lang ng gobyerno. Nang matanggap niya ito, agad siyang nagpasya na maghanda, kumuha ng pagkain, isang bag, at pumasok sa loob. Ito ay tulad ng kanyang inaasahan. Walang signal ang kanyang telepono, kaya kumuha siya ng panulat at minarkahan ang kanyang unang araw doon. 100% gumagana ang portal. Kaya ngayon ay oras na para sa totoong paghahanda. Ang paparating na asteroid ay magdadala ng maraming sakit, kabilang ang isang bagay na sisira sa lahat ng metal sa Earth. Ang mga taong mahahawa ay magiging zombie, at sa loob ng ilang araw, ang sangkatauhan ay babalik sa panahon ng bato. Pagkatapos ng 6 na buwan, titigil ang mga sakit, at doon na kailangang kumilos ng mabilis ang mga tao para muling magtayo at magparami. Handa ako para sa pangalawang pangangailangan kung kailangan nila. Pero ang ating bida ay may malaking kalamangan dahil sa kanyang portal. Malamang hindi tatawid ang sakit dito. Kaya ginamit niya ang lahat ng naipon niyang pera para bumili ng lahat ng uri ng supply, armas, solar panel, at maging ng maraming pagkain. Sarado na ang kanyang tindahan, at, syempre, sinasabi ni Blue Shorts na malungkot siya. Pero alam niyang may status window siya at siguradong ginamit niya ito para kumita ng malaking pera. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nalaman ng babaeng iyon at mas mabuting dumistansya sa mga tulad niyang baliw. Pero sa tingin sa kanyang mukha na nagsasabing, magkita tayo sa susunod. Okay. Siguro hindi naman masama ang isang gabi. Nang makita siyang umalis, alam ng ating mukhang Hapon na kung gugustuhin niya, makukuha niya ang babaeng iyon. Mahirap na desisyon pero mas nanaig ang pagliligtas sa mundo at sa kanyang buhay. Kaya ngayon sa loob ng portal, ang una niyang ginawa ay magsanay ng kanyang mga kasanayan sa pana. Dahil sa mundong ito, hindi ka makakakuha ng karagdagang status sa pamamagitan ng pag-level up. Ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng resulta ng pagsasanay at pangangaso. Puro Rock Lee. Hinila niya ito at pinakawalan ng palaso, at tulad ng ginawa niya sa laro dati, perpekto ang tama nito. Iniisip niya, ako ba si Legolas o ano, pero hindi mahalaga dahil sa ngayon, 5 beses lang siyang makakatira sa isang araw. Dahil malambot ang kamay niya na parang sa babae, ngayon sa plano, kailangan niyang alamin kung kaya niya talagang manghuli ng halimaw at, syempre, gumawa ng magandang apocalyptic base para mag-imbak ng mga supply, at sa ngayon, walang mas higit pa sa mga sun apple. Tapos, hinanap ni Bro ang mga bakas ng hayop. May dumumi sa lupa, at sigurado siyang goblin ito. At dahil hindi siya malapit sa isang base, sigurado siyang nag-iisa ang isang to. Hindi malaman kung paano, pero sinimulan niyang sundan ang bakas gamit ang dumi nito. Gabi na nang makita niya ang isang matandang goblin. Sa totoo lang, kailangan mong maging maswerte para umabot ng 15 taong gulang bilang isang goblin. At para sa ating NC na kararating lang sa mundong ito, iyon ang perpektong target sa level 1. Inihanda ni Softan ang palaso at pinakawalan ito na parang bala sa braso ng goblin, pero binato ng matandang goblin ang kanyang kamay. Agad niyang kinuha ang kanyang scimitar, at ang gubat ay naging United Kingdom 2026. Puro labanan ng kutsilyo. Sa kasamaang palad, ang ating bida ang naging British citizen, at natanggap ang unang saksak sa binti, pero walang problema dahil sinugod niya si Lil Goblito at itinumba ito sa lupa. Isang maliit na ugoy at tatapusin na sana niya, pero nasalo ito ng matandang Greenie. Sinubukan niyang magsalita ng parang goblin, pero huli na ang lahat. Unang patay at 2 puntos. Pero bakit ganyan ang pagkasakay niya sa goblin? Ano ba yan, soft hands? Mabuti na lang at may nahulog na mga halamang gamot si Greenie na ginagamit para gumawa ng healing cream. Pero doon mismo, nakakita ang ating bida ng isang pulang trout. Ibig sabihin lang niyan ay nasa isang rehiyon siya ng Quago. At tingnan niyo kung sino ang bumati, naisip lang ni Bro na yari na siya kahit hindi pa nagsisimula ang apokalipse. Pero teka, dahil hindi siya takot, alam ni Bro ang lahat ng pattern. Dahil gusto ng Quago na protektahan ang pagkain, kailangan niya lang itong iwasan. Kaya pumwesto siya at sumigaw para sugurin siya ng pangit na nilalang. Dumiretso sa kanya ang kuko ng halimaw, pero naging si Levi ang ating bida at umiwas sa pamamagitan ng pagtalon sa braso at pag-akyat dito. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang flashlight bilang flashbang dahil sanay sa gabi ang mga mata ng Quago. Boom! Nasa kwarto na ulit si Bro kinaumagahan. Pagkaalis doon, at ang pinakamagandang parte,
Kahit pagod na pagod siya, nadala niya ang mga Sun Apple mula sa kabilang panig ng portal papunta sa kanyang bahay, saktong oras para sa dati niyang pagkikita kay Bobby Mike Yung. Kahit noong kumain si bro ng noodles, nahanap siya nito at pinuntahan para kausapin. May alam ang babaeng ito na hindi natin alam dahil sobrang palakaibigan at masayahin niya, sinusubukang kumuha ng impormasyon tungkol sa kanyang status window. Pero patuloy lang sa pagsisinungaling ang ating bida sa kanya, sinasabing sa kasamaang palad ay wala siyang anuman. Hindi niya ilalagay sa panganib ang sarili niya para sa babaeng ito. Ang pagbubunyag ng kanyang status window o anumang impormasyon tungkol sa kanyang mga kasanayan ay katulad ng pagsuko ng isang kamay. Malaki ang tukso, literal, pero hindi ito naiba sa pagmamakaawang malamon sa apokalipse. Hindi bro, ang malamon niya ay eksakto ang layunin, kaya pagkatapos magsinungaling kay Babe, bumalik siya para mangolekta ng mas maraming supply. Sa wakas, dumating na ang mga gamit na binili niya. Matapos itago ang lahat ng hindi niya gagamitin sa sandaling iyon, naghanda na siya ng husto para kumpletuhin ang natitirang layunin, ang paghahanap ng lugar para pagtayuan ng taguan sa loob ng portal. Naalala niyang may nakita siyang kahina-hinalang lugar noong nakaraang pangangaso at nagpasya siyang imbestigahan ito. Pagtingin sa scope, napansin niya ang mga bakas ng kobold, at agad siyang nasabik, iniisip na mayroon siyang plano para makuha ang taguan na iyon. Nagsimula siyang maghanda para sunugin ang pasukan ng kuweba. Ngunit nang sisindihan na niya ang lahat, 2 kobold ang lumitaw. Hindi nagsayang ng oras ang bida at agad na inilabas ang palakol, sabay na pinutol ang kanilang mga ulo. Dahil doon, nag-level up siya at nakakuha ng 4 pang puntos. Ngayong naasikaso na ang 2 iyon, sinindihan ng NC ang apoy, at di nagtagal, nagising ang mga kobold na natutulog pa dahil sa usok. Ang plano ay lituhin sila para mapatay niya silang lahat ng sabay-sabay paglabas nila, at dahil doon, napatumba ang una nang hindi man lang nakikita kung ano ang nangyari. Nakita ng 3 natira ang bida na sumusugod sa kanya, pero madali rin silang napatumba. Nang malutas na ang problema sa kobold, tiningnan ni Kang ang status window, at sa ganoong paraan, nakita natin ang lahat ng stats ng ating bida. Level 1, 14 na puntos, 8 health, 10 lakas, 7 liksi, 8 dexterity, 5 perception, at kasalukuyang nasa ilalim ng epekto ng pagkapagod. Iniisip ng NC na kahit hindi siya nakakatanggap ng status points sa pag-level up, malapit na siyang mag-unlock ng mga bagong system feature kung magpapatuloy siya sa pag-level. Higit sa lahat, sa wakas ay natapos na ang layuning kulang. Ngayon ay mayroon na siyang ligtas na lugar para magtayo ng taguan. Siyempre, kailangan niya muna itong linisin ng husto. Kinabukasan, pagod na pagod ang bida dahil sa oras na ginugol niya sa paglilinis ng taguan. Pagkatapos, nagpasya siyang subukan ang bisa ng pamahid na magagawa niya mula sa mga gamit na nahanap niya pagkatapos manghuli ng goblin. Pagkatapos ipahid ang pamahid, nagsimulang mag-isip ang NC kung paano siya sumusuong sa panganib para itaas ang kanyang stats, at nakaisip ng paraan para padaliin ang kanyang buhay, pero hindi pa ito ipinapakita sa atin. Ang susunod nating makikita ay ang paghahanda niya para itayo ang taguan sa lugar na nilinis niya noong nakaraang araw. At habang nagbubuhat siya ng ilang kahon papunta sa portal, muling lumitaw si Makyong na bumabati ng magandang hapon. Inimbitahan niya ang bida na magpagupit sa kanyang salon, at pumunta naman siya. Habang ginugupitan siya, ikinuwento niya kung paano niya nalaman na ang status window ay may kaugnayan sa Survivor Life. Lahat ng Awakened ay nagsasabing nilaro nila ito kahit isang beses, at si Kang, na nagkukunwaring nagulat, ay nagtanong kung paano niya nalaman ang mga bagay na yon. Doon lumitaw ang isang lalaking blonde na puno ng tatoo, na tila impormante ni Mikyong. Ang pangalan ng lalaking ito ay Oh In-hak, at nagkaroon na sila ng away ni Kang noon. Nagkomento si In-hak na pumunta siya doon para sabihin kay Mikyong ang ilang bagay. Sabi niya ay may hinahanap siyang lalaki kasama ang kanyang grupo, at ang palayaw ng lalaking hinahanap nila ay Kim Bak-cho. Doon, napagtanto ng bida na siya ang hinahanap nila. Tinanong ni In-hak si Makyong kung nakapagpasya na ba siyang sumali sa grupo niya o hindi, habang patuloy siyang humahawak sa kanya, hanggang sa sinabi ni Kang na hindi niya alam ang pinag-uusapan nila, pero dapat tapusin nila ito mamaya. Lumingon pa si In-hak para magreklamo, pero inilabas na ng NC ang kanyang aura, sinasabihan siyang umalis ng magalang, na nagsasabing mas mabuting huwag na lang, maliban na lang kung gusto niyang mapahiya tulad ng dati. Nanginginig sa kinatatayuan ang lalaking blonde at nagpasya ng umalis. Nakahinga ng maluwag si Makyong, at si Kang, na mabilis kumilos, ay kinuha na ang numero niya, para daw sa anumang mangyari, at sinubukan ni Haek na gumawa ng gulo. Pag-uwi at bagong gupit, nagpasya ang NC na tingnan kung ano ang sinasabi ng mga tao sa internet tungkol sa kanya. Gaya ng inaasahan niya, maraming tao ang umiinsulto sa kanya sa lahat ng paraan at sinasabing binura niya ang lahat ng video at tumakas, tulad ng lalaking blonde. Matagal nang binura ng NC ang lahat bago pa man maging totoo ang laro, dahil nadismaya siya, pero inakala ng lahat na gusto niyang sarilinin ang lahat ng impormasyon. Matapos makita ang 1% ng pagmamahal at pag-aalaga na kumalat sa Twitter,
nandidiri ang NC sa sangkatauhan at nagpunta para magmina sa kanyang kuweba. Gamit ang lahat ng natutunan niya sa Minecraft, inayos niya ang buong taguan hanggang sa lumabas siya para hintayin matuyo ang semento at nakasagupa ng isang kakaibang kalansay na nagsimulang umilaw at nagpasabog ng malakas. Nagulantang ang bida pagkatapos ng pagsabog, iniisip na halos hindi siya nakatakas. Pagbukas ng status window, nakita niyang nag-level up siya at nakakuha ng mga puntos, kaya itinuring ng system na talo na ang kalansay. Binuksan niya ang portal at umuwi para gamutin ang kanyang mga sugat at magpahinga. Makalipas ang ilang sandali, iniisip na kailangan niyang pataasin ang kanyang perception, nagpa siya ang NC na subukang kumuha ng ilang item. Naalala niya na bago ang apokalipse, may ilang event na kung suswertehin ay maaaring magbigay sa kanya ng ilang item. Ang event ay isang insidente kung saan natagpuan ang katawan ng isang orsi sa isang bundok. Iniisip ng NC na kailangan niyang maghanda agad para sa insidenteng ito. Pero una, nakasalubong niya ulit si Mikyong, at sa pagtatagpong iyon ay dumating ang pinaka-hindi inaasahang balita sa lahat, awakened na si Mikyong. Matapos niyang gulatin ang kabuwang zero na tao, nagkunwaring walang alam si Kang, sinabing hindi pa siya awakened at naiinggit siya. Nagpasalamat sa kanyang konsiderasyon sa pagsabi ng totoo at lahat ng impormasyong alam niya, nagpaalam ang NC sa kanya. Pag-uwi, bumili siya ng drone para mag-scout sa gubat at umarkila ng kotse bago matulog. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanda ng ilang materyales para manghuli ng orsi, inilagay ang lahat sa loob ng inarkilang kotse at nagtungo sa bundok. Pagdating niya doon, nagsimulang maghanap ang bida, pero dahil sa ulan at hamog sa bundok, napakahirap makakita. Nang malapit na siyang sumuko, isang halimaw na atungal ang narinig mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakakita ng isang pulang orsi na may garantisadong skill drop. Naghahanda para sa laban, agad na nagsindi ng flare ang bida at inihagis ito para makuha ang atensyon ng orsi. Nang lumingon ang orsi para atakihin ang flare, binuksan ni Kang ang portal sa harap nito, dumaan sa ilalim ng orsi at papasok sa portal, at naghagis ng isang flashbang. Hindi pa tapos maintindihan ng orsi ang nangyari, at hinugot na ng NC ang isang orange pillar at sinimulan itong bigyan ng maraming saksak na parang kagat ng lamok. Sinubukang gumanti ng halimaw ng isang atake na inilagan ng NC sa pamamagitan ng pagyuko, at sinamantala rin niya ang pagkakataon para magbigay ng isa pang saksak na parang kagat ng lamok sa bukong-bukong nito. Naramdaman ito agad ng orsi at napaluhod, pero hindi ito binigyan ng bida ng pagkakataon at naglabas ng bomba para isubo sa bibig ng orsi. Sumabog ang bomba, at magdiriwang na sana si Kang nang matamaan siya ng malakas na suntok sa gitna ng dibdib na nagpagulong sa kanya. Ang nasusunog na halimaw ay nagsimulang maglakad patungo sa NC, na nagsimula ng manlumo, iniisip na mamamatay siya sa ganoong paraan. Pero dahil hindi pa maaaring matapos ang kwento doon, bumagsak sa lupa ang orsi at nag-level up si Kang, nakakuha ng 0 puntos at ng skill na survival instinct. Nang tumayo siya para hanapin ang drop ng halimaw, nagsimulang umilaw ang kanyang pulso at nakatanggap siya ng relo na nagpapataas ng perception ng dalawa. Dahil nakuha na niya ang lahat ng gusto niya, nagsimulang mag-isip ang bida kung ano ang gagawin sa katawan ng orsi. Sa kwento ng laro, tinakpan ng gobyerno ang impormasyon tungkol sa insidente, pero iniisip niya kung iyon ba ang tamang gawin. Kung iwan lang niya ang katawan doon, maaari itong maging isang kalansay at pasabugin ang sinuman. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya ang NC na ilibing ang katawan sa loob ng portal, at habang naghuhukay siya, nag-activate ang bago niyang skill. Nag-activate ang survival instinct sa panahon ng exhaustion effect, na nagpapalakas ng combat instinct, stamina regeneration, health regeneration, at perception. Pero sa sandaling matapos ang epekto, naparalisa ang NC ng ilang sandali. Dahil sa bagong skill, mabilis niyang natapos ang paglilibing sa orsi at umuwi na. Kinabukasan, natanggap ng NC ang ilan sa mga binili niyang armas at dinalaw siya ng kanyang mabuting kaibigan na si Mikyang na nagyayang kumain kasama siya. Tinanong ni Kang kung ano ang gusto niyang pag-usapan at sumagot siya na gusto niyang makipagpalitan ng impormasyon. Mula noong huli silang magkita, sinabi niya na magsisimula siyang magsaliksik tungkol sa survivor lifestyle. Pagkatapos nilang kumain, ipinakita ng NC kay Mikyang ang game community para ipaliwanag ang mga pangunahing kaalaman ng laro sa kanya nang hindi isinisiwalat na awakened na siya. Pagkatapos isulat ang pinakamahalagang impormasyon, nagkomento si Mikyang na tinanggihan niya ang alok na sumali sa isang grupo ng hacker at gusto niyang bumuo ng grupo kasama ang NC. Nang marinig iyon, napaisip siya ng malalim. Ang layunin niya ay umabot sa level 1-0 bago ang tutorial para ma-unlock ang system shop. Ang problema, sa survivor life, tumataas ang level ng halimaw kasabay ng level ng player, kaya kung may sasama sa kanya, madadamay lang sila ng walang magawa. Nang sinubukan niyang tumanggi sa pagsasabing baka maging zombie siya, sinabi ni Mikyang na hindi iyon problema, at isiniwalat na ang kanyang kapangyarihan ay teleportation. Tinapos niya sa pagsasabing kahit hindi sila makabuo ng team kasama ang NC, umaasa siyang maaari silang magtulungan bilang mga kakampi.
Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Kang na pabalik sa kanyang taguan, nagtatayo ng bakod na barbed wire sa harap ng pasukan. Nang mapagtanto na ang mga kurtinang inilagay niya sa pasukan ay hindi mapapanatiling mainit ang lugar, nagpasya siyang pumunta sa isang karpinterya para mag-order ng pinto. Pabalik, isinusulat niya ang ilang lugar na luluotin pagkatapos magsimula ang apocalypse nang makasalubong niya ang isang matagal ng kaibigan. Ang pangalan ng lalaking ito ay Oh Hyung-joon at nagmamay-ari siya ng isang ngilin. Nag-usat sila at sinabi ni Hyung-joon na nag-aalala siya dahil sa tingin niya ay magugunaw na ang mundo. Sinabihan siya ng isa sa mga lalaki sa Yilin tungkol sa status window. Noong una, hindi siya naniwala pero nagsimulang lumutang ang lalaki sa harap niya para patunayang totoo ito. Sinabi ng bida na hindi pa siya awaken at sinabi ni Hyung-joon na hindi pa rin siya. Nagpatuloy siya sa pagsasabing sinabi ng lalaki mula sa Yilin na pupunta siya sa isang broadcasting station para sumikat gamit ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Dahil doon, napagtanto ng bida na malapit nang malaman ng publiko ang tungkol sa mga awaken. Bukod pa riyan, sinabi ng kaibigan ng NC na may barilan sa Uido. Hindi lang iyon, lahat ng balita tungkol dito ay binubura, at ang lugar kung saan ito nangyari ay isinara ng militar. Nang matapos sabihin ito ni Hyung-joon, tumakbo paalis ang NC, sinabing may naalala siyang kailangang gawin, at bibisitahin na lang siya mamaya. Pag-uwi, sinimulan ng bida na ayusin ang kanyang mga impormasyon. Ang kontroladong balita isang araw pagkatapos ng insidente sa Orsi ay masyadong kahina-hinala para baliwalain. Lahat ay masyadong malapit sa kwento ng laro, lalo na matapos subukan ng NC na baguhin ang senaryong iyon. Dumating siya sa konklusyon na maaaring may isang tao sa likod ng gobyerno na mayroon din tumpak na impormasyon tungkol sa laro. Sa pagsusuri sa mga pangunahing suspect, tanging ang lumikha ng Survivor Life o isa sa kanyang 3 veteranong kaibigan na dati niyang kalaro ang naiisip ng NC. Napagtantong walang paraan para malaman kung sino talaga ang maaaring nakikipagtulungan sa gobyerno, ipinagpaliban niya muna ito. 2 araw pagkatapos, ang taguan ng bida ay mukha ng isang maayos na bunker, lahat ay organisado. Dahil handa na ang lahat sa ngayon, sinimulan niyang gamitin ang binili niyang drone para i-scout ang paligid. Hindi kalayuan sa taguan kung saan tumakas ang NC mula sa Olbir, nahukay na ang butas kung saan niya inilibing ang goblin, at may ilang kahina-hinalang bakas ng paa sa paligid ng lugar. Ibig sabihin, baka hindi gaanong ligtas ang kanyang taguan tulad ng inaakala niya. Ipinabalik niya ang drone, nagpasya siyang maghanda at personal na mag-scout sa ilang lugar para makakuha ng mas maraming detalye. Pero palabas pa lang siya, nakatanggap siya ng notification mula sa isa sa mga motion sensor sa bakod sa paligid ng taguan. Nang tignan niya, nakakita siya ng mga bakas mula sa isang grupo ng mga goblin at nagpasyang sundan ang mga ito. Nang matagpuan sila ng AC, nag-aaway sila dahil sa pagkain, kaya sinamantala ng bida at direktang tinamaan ang ulo ng leader. Halos hindi napansin ng mga goblin ang nangyari, at isa pa ang nasaksak na sa noo. Sumugod ang mga natira sa NA, na naglabas ng palakol at nagpabagsak pa ng 2. Sinubukan siyang tirahin ng dart ng 2 pa, pero pinrotektahan siya ng helmet at vest. Nang makitang hindi gumana, sinimulan nilang palibutan si Kang, na naghagis ng flashbang sa lupa sa sandaling suguri nila siya. Sinamantala ang pagkatuliro ng 4, pinutol sila ng NC ng sabay-sabay, nakakuha ng 16 na puntos at umabot sa level 4. Nag-activate muli ang survival instinct para maghukay ng isa pang butas, at inilibing ang mga goblin. Pagtingin sa luot, nakapulot siya ng ilan pang healing items, at sa luot ng leader, nakahanap siya ng palaka na gumagawa ng nakakaparalisang lason na ginagamit ng mga goblin. Dahil may pinagkukunan ng nakakaparalisang lason, hindi lang ito magagamit ng NC sa mga armas, kundi masasanay din niya ang kanyang resistance dito. Pinakalanan niyang Jojo ang palaka, at dahil doon, inirehistro ng system ang palaka bilang alaga ng bida. Sa pag-explore pa ng kaunti, nakahanap ang NC ng mapagkukunan ng tubig malapit sa bunker na hindi niya nakita gamit ang drone. Malapit sa pinagkukunan ng tubig, nakahanap din siya ng ilang halaman na tumutubo doon na maaaring gamitin para gumawa ng healing ointment. Kinabukasan, makikita natin ang NC na pinapakain si Jojo. Nagpasya siyang alagaan ito sa bahay dahil mas angkop ang klima. Pagkatapos mag-imbak ng ilang vial ng nakakaparalisang kamandad, makikita natin na medyo napasobra ang NC sa dami ng ointment na ginawa niya, kaya nagpasya siyang dalhan si Hyung-joon. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Kang kung bakit napakatahimik ng Irin. Sabi ni Hyung-joon, nagkalat ng impormasyon ang lalaki mula sa broadcasting station sa ibang miyembro ng Irin bago umalis. Pagkatapos noon, nagpasya ang lahat na gamitin ang Irin bilang base at nagsimulang maghanda para dito. Kinuwestiyon siya ng NC tungkol dito dahil nilinaw sa mga game guide na ang mga grupo ng mahigit 6 na tao ay nakakaakit ng mga halimaw. Sumagot si Hyung-joon na alam niya pero hindi niya kayang abandonahin ang mga miyembro ng kanyang Irin at tinanong kung ano ang plano ng NC.
Sinabi ni Kang na nag-iisip pa siya, kaya sinabi ni Hyung-joon na dahil hindi rin naman siya awakin, kung wala siyang mapupuntahan, maaari siyang sumama sa kanila. Wala siyang kaalam-alam. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng isang sigaw mula sa kung saan. Tumakbo si Kang para tingnan kung anong nangyari, at nang tumingin siya sa bintana, nakahandusay sa lupa si Mai-hyung. Nagsimula siyang magkamalay na litong-lito habang nag-aalala silang dalawa. Tinanong siya ng AC kung naaalala niya ang nangyari, at sumagot siya na ang naaalala lang niya ay may sumalakay sa kanya mula sa kung saan. Nainis si Hyung-joon at nagpunta para tingnan kung sino yon. Nag-alala si Kang at tinanong si Mai-hyung kung nakita niya kung sino yon, pero sabi niya wala siyang nakita, at para bang may tumakip sa kanyang mga mata. Sabi niya na kung mangyari ulit ang ganoon, dapat mag-teleport agad si Mai-hyung, at bibigyan niya ito ng personal defense equipment mamaya. Ipinaliwanag na kahit saan ay may mga troll, pero sa Survivor Life, mas malala pa, dahil walang ginawa ang moderation ng laro tungkol dito. Ang paninindigang ito na baliwalain ang mga ulat tungkol sa troll, kasama pa ang katotohanang hindi na sikat ang laro, dahil sa sobrang hirap nito, ang siyang nagtakda ng pagkabigo ng laro sa loob lamang ng isang taon. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit 4 na aktibong manlalaro na lang ang natira sa laro ay dahil tinugis nila ang lahat ng natitirang troll. Ang dahilan ng paliwanag na ito ngayon ay dahil mukhang nagsimula na rin kumilos ang mga troll sa totoong buhay. Para paghandaan yon, mayroon tayong 13 araw na time skip kung saan sinanay ng NC ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Bilang huling paghahanda para sa laban, dapat pumili ang NC ng pangunahing sandata, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung alin ang pipiliin. Isang sandatang pampukpok ang pinakamainam dahil ang pinakamabisang paraan para talunin sila ay durugin ang spore sa kanilang ulo. Kaya naman balak niyang bumili ng isa sa sandaling ma-unlock niya ang system shop. Ngunit iniisip niya kung magiging epektibo rin ba yon sa laban kontra sa mga tao, lalo na sa mga may kapangyarihang pisikal. Habang nag-iisip kung anong gagawin, nakarinig ang NC ng isang sigaw, at tila may nasaktan malapit sa bunker. Nang makarating siya sa lugar para tingnan, nakita niya ang isang malaking lobo na nakahandusay doon. Iniisip niya kung ito ba ay isang nag-iisang lobo na naligaw o kung natalo ito sa isang laban doon. Nang suriin niya ang mga sugat para alamin ang nangyari, sinuwag siya ng isang tuta sa likod na nagpatumba sa kanya sa lupa. Nang makita yon, napagtanto ng AC na ang nakahandusay na lobo ay malamang na ina ng tuta. Nag-isip siya kung anong gagawin habang nagsisimulang maghukay ng butas. Kung mananatili doon ang katawan ng babaeng lobo, bilang isang halimaw, magiging kalansay ito, at kung hindi man, makakaakit ito ng ibang halimaw. Naalala ni Kang ang tuta na mayroon siya noong bata pa siya, at naalala niya ang naramdaman niya noong nawala ang kanyang mga magulang, kaya nagpasya siyang kunin ang tuta. Ipinaliwanag niya sa tuta na hahayaan niya itong bisitahin ang ina nito kahit kailan nito gusto, at aalagaan niya ito hanggang sa lumaki, pero bilang kapalit, gusto niyang tulungan siya ng tuta. Habang nag-aalok ng isang pirasong karne, tinanong niya ang tuta kung gusto nitong sumama sa kanya, na agad naman nitong tinanggap. Pinangalanan niya ang tuta na Dingo, at inirehistro ito ng system bilang alaga ng bida. Pagkaraan ng ilang sandali, nakikita natin ang NC na sinasanay si Dingo, at dahil doon, makikita natin na napakatalino talaga nito, sinusunod ang lahat ng utos ng NC ng buong husay. Nang mapagtanto kung gaano siya kaswerte na natagpuan ito, sobrang natuwa si Kang hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Nang tingnan niya, nakita niyang si Hyung-joon pala, na sinabihan siyang i-search ang levitation sa internet. Matapos gawin ang sinabi ng kanyang kaibigan, nakahanap ang NC ng ilang artikulo tungkol sa isang lalaking lumulutang na tinatawag ang sarili na unang superhuman sa mundo. Sinasabi rin sa artikulo na nagsalita siya tungkol sa apokalipse na malapit nang dumating, kasama ang mga zombie at halimaw. Sa mga komento, makikita natin ang ilang taong hindi naniniwala sa alinman doon, at sa komunidad ng mga awaken, makikita natin na marami sa kanila ang nagmumura sa lalaki dahil sa paglalantad ng lahat sa lahat. Matapos makita ang lahat ng ito, nagpasya ang NC na kailangan niyang gamitin ng mas maigi ang natitirang oras, kaya tinawag niya si Dingo para mag-explore kaagad. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagpasyang mag-explore kasama si Dingo ay para maghanda para sa susunod na event, ang Hobgoblin Incident. Para doon, kailangan niyang tiyakin na kayang masubaybayan ni Dingo ng maayos ang mga goblin. Bukod pa riyan, kailangan din niyang malaman kung paano kikilos ang tuta sa labanan. Habang naglalakad sila, nagsimulang magreklamo si Dingo matapos kumain ng isang halaman. Pinuntahan ito ng AC para tingnan at napagtanto niyang black pepper pala ito. Sinabing siguradong bibigyan niya ng gantimpala ang tuta mamaya para sa magandang natuklasan. Matapos makahuli ng ilang isda, nagpasya silang umuwi na. Kinabukasan, makikita natin na ganap ng nilimas ang restaurant ng AC. Sa panahon ng apokalipse, natural lang para sa mga survivor na subukang pagnakawan ang mga negosyong nakikita nila, kaya kinakailangan iyon. Habang tinitingnan ng NC ang lugar, lumitaw si Hyung-joon, na nagkomentong mukhang pare-pareho ang ideya ng lahat at nilimas na rin niya ang Ilel noong nakaraang araw.
Tinanong ni Kang kung ano ang ginagawa ni Hyung-joon doon, at sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagpitik sa noo ng ese. Sabi niya, hindi na siya kinakausap ng ese, kaya nagpasya siyang pumunta doon para tingnan kung buhay pa si Kang. Nang makita ang pitik, nagsimulang umungol si Dingo kay Hyung-joon, na agad namang nagtanong kung kailan pa nagkaroon ng ganoong ka-cute na husky ang bida. Sumagot naman si Kang na ito ang kanyang bagong alaga, at muling nagtanong kung bakit nag-abala pang pumunta doon si Hyung-joon. Sabi ni Hyung-joon, totoong nag-aalala siya sa kanyang kaibigan, lalo na dahil nalaman niya kung sino ang umatake kay Mikyung. Inihayag niya na ang mga may pananagutan ay si Kim Chul-joon, kasama ang kanyang grupo, kung saan bahagi rin si Oh In-hak. Ayon kay Hyung-joon, ang grupong iyon ay may taguan sa paanan ng isang bundok, hindi masyadong malayo mula doon. Tinanong ng AC kung paano nalaman ng kanyang kaibigan ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang tinanong niya si Han Jin-sung, ang lalaking lumabas na lumulutang sa broadcast program. Sabi ni Jin-sung, nakipagkita pa raw siya sa grupo ni Kim Chul, pero lahat ng nasa grupong iyon ay mga siraulo, kaya tinanggihan niya agad ang alok na sumali sa kanila. Pinagsama-sama ang mga pangyayaring iyon kasama ang pag-alis ng mga kababaihan mula sa Yirin, na nagsasabing tinawag sila ng isang grupo ng mga awaken, sigurado si Hyung-joon na sila ang may kagagawan sa pag-atake. Sinamantala ang usapan, sinabi rin niya na ang grupong binuo niya kasama ang mga miyembro ng Yirin ay bumaba na lang sa 4 na tao. Nagulat si Kang dahil ilang araw lang ang nakalipas, mayroon silang humigit kumulang 20 miyembro. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hyung-joon na 2 lang ang awaken sa kanyang grupo, kaya natural lang na maghanap ng mas magandang oportunidad ang mga tao. Hindi niya sila hinuhusgahan, iniisip nila ang kanilang sarili, tulad ng pag-aalaga niya sa kanyang anak na babae. Naantala ang kanilang pag-uusap dahil sa isang sigaw ng tulong mula sa telepono ng ese. Tiningnan niya ang lokasyon, at mukhang seryoso, hiniling niya kay Hyung na bantayan muna si Dingo saglit. Sa ibang lugar, nakikita natin si In-hak na sinasabihan si Mikyung na bumaba mula sa kinaroroonan nito. Sumisigaw siya na tumanggi siyang sumama sa kanya, pero patuloy pa rin siya nitong hinahabol. Sabi niya dapat itong pag-isipang muli, pero sabi ng dalawa pa, gagawin nila ito sa kanilang paraan. Sinabihan siya ni Kim Chul-joon na bumaba habang mabait pa siya, at sabi naman ni Ma Jong-in, walang makakarinig sa kanya sa lugar na iyon. Ang hindi nila alam ay nakatago na pala doon ang bida. Naghahanda siya at pinatama ang isang bato sa balikat ni Kim Cheol, na naging dahilan para mabitawan nito ang hawak na batuta. Sinusubukan ng dalawa pang tingnan kung sino ang gumawa niyon, pero nandoon na ang NC, at nagpakawala ng malakas na suntok sa panga ni In-hak. Habang sinusugod na ang huli, umiwas siya sa atake at pinahalik ito sa pader. Nang lumingon si Kang para tanungin kung ayos lang si Mikim, sumigaw ito para bigyan siya ng babala tungkol sa paparating na suntok mula sa likuran. Dumaplis ang atake, pero nasira pa rin nito ang helmet ng ese. Lalo pang pinalala ang sitwasyon, nagsimulang bumangon ang dalawa pa, at nagsimulang magpakawala ng kuryente si In-hak. Mukhang medyo hindi mapakali ang NC, pero nang akmang magpapakawala na ng kapangyarihan si In-hak sa direksyon niya, lumitaw si Dingo at kinagat ang kanyang braso. Sa sandaling iyon, lumitaw din si Hyun-jun na may kausap na pulis sa telepono, at nagpa siya ang 3 na umatras. Nang tatanungin na sana ni Hong kung ayos lang ang NC, nag-teleport si Mikyung, na labis na nag-aalala para sa kanya. Nang makita ang kanyang 2 kaibigan na nag-aalala, nagsimula niyang alalahanin ang kanyang mga kaibigan sa loob ng Survivor Life. Nagpakatatag siya, hiniling niya kay Hongjun na tanggapin si Mikyung sa kanyang team at sinabing may gagawin pa siya, at nagpaalam sa kanila. Pauwi, bumalik si Kang sa pagpapabuti ng bunker. Habang nagtatayo, iniisip niya ang kanyang mga kaibigan. Kahit gaano niya gustong pagkatiwalaan sila para sabihin ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, hindi iyon posible. Ang kanyang kakayahan ay ginawa para gamitin ng mag-isa. Kailangan niyang mag-level up at makakuha ng mga kasanayan. Naging malinaw iyon sa laban sa gang sa bundok. Dahil nakakabit na ang hating system, kaunti na lang ang kulang para makumpleto ang bunker. Makalipas ang ilang panahon, nakakita kami ng ulat sa balita tungkol sa asteroid na magsisimula ng apokalipse. Ipinaliwanag na salamat sa orbit ng Jupiter, nahati sa 2 bahagi ang asteroid. Naaalala ng bida na sa laro, isang mas maliit na piraso ng asteroid ang unang nahulog sa dagat, na nagresulta sa pagdating ng mga zombie sa Gamcheon Port. Sa pagtingin sa reaksyon ng komunidad ng mga awaken, nakahanap siya ng post mula sa isang pamilyar na tao. Ang Ainley Dream ay palayaw ng isang taong sikat sa pagiging mabait sa mga baguhan, at nakapaglaro na rin kasama ang grupo ng mga veterano ng ilang beses. Hinahanap ng manlalarong ito ang 4 na veterano, sinasabing nagtayo sila ng bunker, na may supply para sa 5 tao na tatagal ng 3 taon. Sa ngayon, nagpa siya ang NC na isave lang ang post na yon. Wala siyang balak na unang makipag-ugnayan, pero gusto niyang manatiling alerto kung sakaling gawin ito ng isa sa 3 pang veterano. Pagbalik sa bunker, makikita natin na natapos na ang mga huling pag-upgrade. Dahil sa sobrang kasiyahan sa resulta ng kanyang pagsisikap, nagpa siya na sa wakas ang bida na magpahinga, ngunit naantala siya ng pagtahol ni Dingo.
Nagmamadaling tingnan kung ano ang nangyari, natuklasan namin ang dahilan ng galit ni Dingo, isang grupo ng mga lobong matutulis ang pangil sa harap ng bunker. Sa pagmamasid sa reaksyon ni Dingo, nahinuha ng bida na ang mga halimaw na ito ang may pananagutan sa pagkitil sa buhay ng ina ng kanyang kasama. Ang problema, sa sandaling iyon, wala siyang pagkakataong manalo sa laban kontra sa mga halimaw na ito, at kung susubukan niyang tumakbo para kumuha ng angkop na sandata, agad siyang atakihin. Ang tanging paraan para makatakas sa sitwasyong ito ay paurungin ang mga kalaban. Maaaring posible yon dahil maingat ang mga halimaw na ito at laging sumusunod sa alpha, na siyang nagpapasya kung ligtas bang umatake. Kung matatakot ito ni Kang, susunod silang lahat dito. Tulad ng anumang uri ng lobo, mahina rin ang halimaw na ito sa matatapang na amoy, at sa kabutihang palad, may pepper spray ang bida. Kahit na hindi ito mapapatay ng spray, mapapalayo man lang ito mula sa bunker. Ang problema ay kung magpasya ang halimaw na sumugod, walang paraan para makatakas ang NC. Doon nakaisip si Kang ng ideya. Inihagis niya ang kutsilyo patungo sa alpha, na nainis at lumundag patungo sa bida. Nang malapit na ang halimaw, sumalpok ito ng una ang mukha sa portal. Binuksan ito ng EC. Pagkatapos isara ang portal dahil gumana ang plano, ginamit niya ang pepper spray na ikinatulala ng alpha. Dahil hindi pinapatawad ng NC na ito ang isang tulalang kalaban, agad siyang sumugod gamit ang orange peeler at tinapik ng kaunti ang mata ng alpha. Pagkatapos ng suntok na yon, nagpasya ang alpha na tumakas, at lahat ng iba pang lobo na may matatalim na pangil ay sumunod dito. Nagsimulang magkuskos si Dingo sa protagonista, na bumagsak sa ginhawa dahil nakaligtas. Habang hinahaplos siya, ipinangako niyang ipaghihiganti niya ang ina ng kanyang kasama. Makalipas ang ilang panahon, nakita natin si Kang na umuwi, malalim ang iniisip hanggang sa makita siya ni Hyung-joon at batiin siya. Sa pagkakataong ito, kasama ni Hyung-joon ang isang kaibigang babae mula sa akademya, at nagkomento na gusto nitong bumili ng ilang armas, dahil hindi naniniwala sa sakuna ng Iron Collapse. Matagal siyang nakatitig sa protagonista hanggang sa tuluyan niyang maalala kung saan niya ito nakita dati, sa restaurant na dati niyang pag-aari. Nang mapagtantong hindi pa siya nagpapakilala, ginawa niya ito. Ang pangalan niya ay Cho Soo-young, isang doktor. Nang malaman niyang isa siyang doktor, hinikayat nito ang protagonista na ipaliwanag ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa pagsisimula ng survival life tulad ng ginawa niya sa kanyang mga kaibigan dati. Matapos ang buong paliwanag, naniwala siya kay Kang. Naramdaman niya ang katiyakan sa kanyang pagpapaliwanag sa lahat ng bagay at tinanong kung isa siyang awaken. Mabilis itong itinanggi ng EC, ngunit nagulat siya sa talas ng kanyang isip. Pagkatapos ay nakita natin siyang nagtatanong kung maaari silang maging magkaibigan, at dumiretso tayo sa susunod na araw ng walang sagot. Naghahanda ang protagonista ng isang pansamantalang sibat sa loob ng kanyang bunker. Tinawag si Dingo, sinabi niyang sa araw na yon, maghihiganti sila sa mga lobong may matatalim na pangil. Nang sa wakas ay mahanap nila ang mga halimaw, na pagtanto ng NC na 4 na lang sa kanila ang natitira. Gamit ang scope, nalaman niya kung ano ang nangyari. Nauna silang natagpuan ng Olbir. Nang walang alpha na mamumuno sa kanila at sa labis na pagbawas ng kanilang bilang, naging madaling gawain ang paglipol sa mga halimaw na ito. Napansin ng isa sa kanila ang protagonista at sinugod siya, ngunit napigilan ng isang lambat. Habang hindi makagalaw at takot ang nilalang, sinabi sa kanya ng NC na huwag mag-alala dahil magiging mabilis lang ang katapusan. Napansin ng 3 pang lobo ang protagonista. Tumakbo siya para magtago at lahat sila ay sumugod para habulin siya. Ang isa na galing sa itaas ay natulala dahil sa pepper spray. Ang isa naman na galing sa gilid ay agad na sinaksak ng sibat, at ang huli na galing sa kabilang gilid ay sinuwag ni Dingo. Tagumpay na nakumpleto ang paghihiganti, at bilang bonus, naabot ni Kang ang level 5, na nakakuha ng 10 puntos. Bukod pa rito, isang bagong katangian ang idinagdag sa kapangyarihan ng EC. Ngayon ang portal ay hindi na nakikita ng iba, at pinapayagan siyang makita at marinig kung ano ang nasa kabilang panig. Dahil sa pananabik sa mga bagong upgrade, iniisip niya kung gaano siya kalakas kapag tumaas pa ang kanyang level. 2 araw ang lumipas, ginamit ng protagonista ang drone para sa mas detalyadong pagmamasid sa paligid. Ang tanging panganib na nakita niya ay isang kampo ng goblin na mga 3 kilometro ang layo. Sa paghusga sa laki nito, malamang na may mga hobgoblin sa kampong iyon, kaya mahirap silang lipulin sa ngayon. Dahil ligtas na ang lugar, nagpasya ang protagonista na imapa ang lugar sa paligid ng bunker at maghukay ng trinsera para mapataas ang bisa ng barbed wire fence. Bumili rin siya ng mas marami pang materyales at kagamitan, pinanood ang taguan ng mga gang sa bundok, at umarkila ng motorsiklo at isang mini-excavator. Bukod pa rito, patuloy na gumagawa si Joyo Dak ng nakakaparalisang lason, para sanayin ang resistensya at para sa mga sandata. Pero sa kasalukuyan, tinitingnan ng NC ang isang post sa komunidad ng mga awaken na nagsasabing sumali ang Survivor 1 sa My Dream. Dahil doon, gumuho ang kanyang pangunahing hinala kung sino ang maaaring nasa likod ng gobyerno.
Laging kolektor ng item ang Survivor 1, kaya makatuwirang humingi ng toneladang item mula sa gobyerno kapalit ng impormasyon. Iniisip ni Kang na may posibilidad pa ring isa itong bluff pero hindi niya alam kung may dahilan ang AV Dream na gawin ang ganoong bagay. Walang mararating ang pag-iisip tungkol dito, at kung talagang sumali ang Survivor 1 sa AV Dream, kailangan ng pagbabago ng plano. Nagpanggap ang protagonista at pumunta sa isang internet cave para gumawa ng bagong account para makontak si AV Dream. Nagpasya silang magkita sa isang EC chat room para kumpirmahin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Tinanong ni My Dream kung ang NC na gumagamit ng nakakatawang avatar na iyon ay isa sa mga veterano. Puro misteryo. Sinabi niyang baka hindi. Kaya nagpasya si My Dream na magtanong ng ilang katanungan para makumpirma. Unang tanong, ano ang pinakamataas na kayang talunin ng isang werewolf? Sagot, 3 metro. Pangalawang tanong, ano ang kahinaan ng isang owlbear? Matitingkad na ilaw. Pangatlong tanong, ano ang mga anyo at yugto ng ebolusyon ng isang zombie? Ang mga zombie ay hindi kayang magdulot ng impeksyon. Kumukonsumo lang sila ng mga sustansya hanggang sa maging mga ghoul. Pero bago yon, ang ilan sa kanila ay nagiging mga enhanced zombie. Sa wakas, tinanong ni Ellie kung gaano karaming event ang mayroon bago ang apocalypse. Tumanggi si Kang na sagutin ang tanong na yon, ngunit sapat na itong patunay na isa siya sa 4 na veterano. Humingi siya na makausap ang Survivor 1, ngunit tumanggi si MV Dream, na sinasabing hindi niya ito maaaring kausapin sa sandaling iyon. Pagkatapos niyang magsimulang magsabi ng maraming walang kaugnayang bagay at bigla na lang nagpaalam, na pagtanto ng protagonista na isa itong patibong. Pinapatagal lang ni MV Dream ang oras para matrace ang address ng NC mula pa sa simula. Noon din, pumasok ang ilang lalaking nakasuit sa internet cave, na hinaharangan ang labasan. Nakatayo doon ang receptionist na babae na parang nawawala, ngunit hinawakan na siya ng kanilang boss sa braso at gumamit ng mental power, na inuutusang manahimik. Nang mapansin ito, pumunta ang Effie sa banyo at binuksan ang kanyang portal para makatakas. Pagkatapos halughugin ang buong lugar at hindi mahanap ang protagonista, iniisip ng boss na mayroon siyang mga kapangyarihan sa paggalaw at inuutusan ang mga tauhan na hanapin ang nakapalibot na lugar ng buong rehiyon. Sa pagsaksi sa buong sitwasyon, gumawa ng desisyon si Kang. Naghanda siya at nagpasyang lutasin ang problemang ito. Habang iniisip ni May Dream kung sino sa mga veterano ang protagonista, nahuli siya mula sa likuran, na tinamaan na ng hiwa mula sa sibat na may nakakaparalisang lason. Habang hindi siya makagalaw, sinabi ng NC na hindi pa nagsisimula ang apokalipse, kaya malamang ay hindi pa gumagana ang AI system. Sa madaling salita, hindi dapat magkaroon ng parusa kung tatapusin niya siya doon mismo. Nang mapagtanto ang sitwasyon niya, tumigil si Ellie sa paglaban, at kinuha ng SC ang lahat ng gamit niya, sinabihan siyang ituring itong bayad sa pagtatangkang linlangin at kontrolin siya. Nilinaw ni Kang na kung may susunod pa, tatapusin niya siya at pagkatapos ay pinatulog siya. Pagkaalis ng grupo ni Envy Dream, umuwi na rin ang protagonista at sinimulang suriin ang mga kinuha niyang item. Mula sa kanyang AE, nalaman natin ang kanyang pangalan, Quantum Joon, may-ari ng isang golf club at 3 bunker. Sa pagsusuri ng ilang impormasyon sa kanyang telepono, nakita niya ang isa sa mga haka-haka ni Envy Dream tungkol sa playtime na nakaka-impluwensya kung gaano kaganda ang kapangyarihang nakukuha ng isang awaken. Sa ngayon, walang paraan para patunayan ang teoryang iyon, kaya nag-focus na lang ang protagonista sa pagsasanay gamit ang kanyang bagong laruan. Nang magsimula siyang makarinig ng ilang abiso, sa pagsuri sa komunidad ng mga awaken, sigurado siya. Nagsimula na ang ikalawang event bago ang apocalypse. Pagdating sa lugar kasama si Dingo, sinimulan nilang hanapin ang mga goblin. Sa paghahanap ng ilang bangkay, napagtanto ng protagonista na buhay pa ang mga pulis, ngunit sila ay paralisado at nanakawan ng mga sandata. Tumawag siya ng emergency services para sa kanila at nagbigay ng mga tagubilin kung ano ang gagawin sa mga bangkay ng goblin, at pagkatapos noon, nagpatuloy sa paghahanap sa iba pa. Kung ninakaw ang mga sandata ng pulis, may pagkakataon na may isang gold goblin sa grupo, at hindi niya hahayaang makuha ito ng iba. Sa ibang lugar, nakikita natin ang 2 extra na lumalaban sa isang grupo ng mga goblin. Ang isa sa kanila ay isang unawaken na nagsisilbing tank, habang ang isa naman ay isang awaken na may kapangyarihang telekinesis, na naghahagis ng mga bato sa mga goblin. Nagpalitan sila ng ilang atake hanggang sa matamaan ng isa sa mga goblin ang awaken. Nang sugurin sila ng mga goblin, nagsimulang pumatay ng lahat ng goblin ang mga palaso, na nagligtas sa mga extra. Nang makita ang ating Legolas, naisip niya na salamat sa mga ekstrang iyon, makukumpirma niya na hindi nakarating sa bundok sa tamang oras ang ibang mga awaken. Gamit ang impormasyong iyon, maaari na niyang simulan ang kanyang plano. Una, kinukuha niya ang atensyon ng isang goblin para akitin ito sa portal, at pagkatapos ay dahan-dahang tinatapos ito, upang makuha ng mga sigaw ang atensyon ng leader. Nang makitang napatay ang tauhan ng walang sinuman sa paligid, ipapahanap niya sa ibang mga goblin ang lugar para sa sinumang may kagagawan. Doon din mas lalapit ang mas maraming goblin sa portal, para sabay-sabay silang matapos ng ese.
Maganda ang takbo ng lahat hanggang sa nakasalubong ng Hobgoblin ang protagonista. Walang ibang pagpipilian, nagpasya si Kang na ibigay ang lahat at hinarang ang isang malakas na suntok na nagpatalsik sa kanya paatras sa isang puno. Sa sandaling malapit nang matapos ang NC, nag-activate ang kanyang survival instinct at sumugod siya patungo sa Gold Goblin na tinamaan ito sa ulo. Pagkatapos itago ang luot ng Gold Goblin sa loob ng portal, tinamaan ng NC ng 2 bala ng tingga ang braso ng Hobgoblin habang tumatakbo ito papalapit sa kanya. Nang bumagsak ang halimaw, nagsimulang gumawa ng maraming hiwa ang NC dito, na nanalo sa laban, umabot sa level 6, nakakuha ng 18 puntos, at nakuha ang Territorial Perception skill. Ang skill na ito ay nagpapahintulot sa gumagamit na mapansin at mag-react sa lahat ng bagay sa loob ng kanilang paningin. Sa wakas, nakatanggap din ang protagonista ng isang peres ng guwantes na nagpataas ng kanyang dexterity ng 2, ngunit kailangan niyang pumasok agad sa kanyang portal para makatakas sa isang search team na papalapit. Kinabukasan, nakita natin siyang nagising at pinagsisihan ang pag-activate ng kanyang survival instinct. Sa pagsuri sa mga nakuha mula sa Gold Goblin, nakahanap siya ng isang mithril na kutsilyo na hindi tinatablan ng Iron Collapse Disaster, isang kumpol ng Night Vision Grapes, at ilan pang kapaki-pakinabang na gamit. Pagkatapos suriin ng NC ang kanyang mga bagong gamit at umalis sa portal, binaha siya ng mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan na nag-aalala sa kanya. Habang iniisip kung naging ganito na ba siya kasikat sa buong buhay niya, nagpasya siyang pumunta sa akademya ni Hyunjoon. Pagdating doon, sinalubong siya ni Mikyung at Hyunjoon na ipinakilala siya sa 2 miyembro ng grupo na hindi pa niya kilala, sina Lee Kyung-hoon at Kim Bora. Nag-aalala sila sa bida dahil sa balita kaninang umaga. Isang doktor na nagdisek ng isa sa mga goblin noong nakaraang araw ang nagbabala sa lahat na maghanda para sa apokalipse. Bukod pa rito, sinabi ng presidente na imbestigahan niya ang kinaroroonan ng lumikha ng survivor life at sisimulan ng pakinggan ang mga opinyon ng mga awaken. Dahil alam ang lahat ng ito, tinanong ni Hyunjoon si Kang kung ano ang plano niyang gawin dahil iniisip niyang samantalahin ang impormasyong hawak ng isi. Bago pa man makapagsalita ang bida, sumingit si Hyunjoon, sinasabing hindi nila dapat gawin yon. Sabi niya, puntos lang ang ibinibigay ng mga goblin at kung makakahuli ang isang awaken, tataas agad sila ng 1 o 2 level. Kaya mas mabuti na mag-focus na lang sa pag-imbak ng mga supply tulad ng ginagawa na nila. Nakikita ang dami ng kalokohang sinasabi ng lalaking ito, sinubukan ng AC na sumingit, ngunit pinutol na naman siya ni Hyunjoon na nagtanong kung nakapaglaro na ba siya ng survivor life. Itinatago pa rin na siya ay isang awaken, sumagot si Kang na hindi pa, pero marami siyang impormasyon mula sa komunidad. Tinukso siya ni Hyunjoon, sinasabing hindi maganda ang umasa sa komunidad. Napagtantong wala nang magagawa, nagpa siya ang bida na umalis. Ayaw niyang magbigay ng impormasyon sa ganoong klaseng troll. Sinubukan siyang kumbinsihin ng kanyang mga kaibigan na manatili, ngunit sinabi niyang may gagawin siya at magkikita na lang sila mamaya. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita siya kay Cho Soo-yeon. Gusto niyang makipagkita para ibigay ang ilang gamot at antibiotics, pati na rin iwan ang kanyang address sa kanya. Nagpaalam ang dalawa at umalis ang bida para mamili pa. Sinasamantala ang pagpapalawak na ginawa niya sa kanyang protektadong lugar, nagtayo siya ng bodega sa labas ng bunker, habang ang mundo ay nagsimulang maging mas magulo. Parami ang mga pagtatalo na ipinapalabas sa Ri. Nagsimulang magdaos ng mga emergency meeting ang VN, at napagtanto ng NASA na mali ang kalkuladong trajectory para sa asteroid. Ngayon alam na ng mundo na ilang panahon na lang bago tumama sa Earth ang 2 piraso ng asteroid. Lumipas ang 4 na araw, at ngayon nasa Gamcheon Port na ang bida, ang lugar kung saan magaganap ang susunod na event bago ang apokalipse. Matapos suriin na walang sinuman sa malapit, sinimulan ng NC ang paghahanda para sa event sa loob ng isang abandonadong gusali. Posible pa rin na maging zombie siya roon, ngunit imposible makatakas sa mga spore, at 5 araw na lang ang natitira bago ang apokalipse. Kaya walang pinagkaiba kung mag-transform man siya sa araw na yon o sa ibang araw. Nang matanggap niya ang alerto sa kanyang telepono, napagtanto niyang nagsimula na ang event. Isang tsunami ang humampas sa buong baybayin, dala ng pagtama ng asteroid. Tumalon mula sa abandonadong gusali kasama ang kanyang bangka, nagtungo ang bida papunta sa barko sa abot ng kanyang makakaya. Pagdating sa kanyang destinasyon, wala siyang naramdamang mali sa sarili, kaya iniisip niyang tunay nga siyang immune sa mga spore. Habang sinusugod ng NC ang mga zombie, ipinaliwanag na sa survivor life, iba ang mga zombie sa karaniwang uri. Sa halip na mahawaan ang kanilang inaatake, tingin nila sa lahat ay biktima at may kakayahan silang lumakas habang kumakain sila ng kumakain. Madaling napatumba ng bida ang 2 zombie na sumalubong sa kanya, ngunit hindi siya nagpakampante. Ayaw niyang gawin ang parehong pagkakamali na ginawa niya sa pakikipaglaban sa Orsi, kaya maingat siyang sumugod, tinatapos ang bawat zombie sa kanyang daraanan. Nang makarinig siya ng putok ng baril, nagpasya siyang tumakbo patungo roon para tulungan ang posibleng survivor, ngunit huli na siyang dumating.
Pag-alis sa lugar matapos kunin ang gusto niya, isa pang tao ang dumaan sa bida, patungo sa barko. Kinabukasan, nang makita ang pinakabagong balita, nagpasya si Kang na kontakin ang gobyerno para sabihin sa kanila ang eksaktong araw kung kailan magsisimula ang apokalipse. Matapos magbahagi ng ilang impormasyon, agaran ang tugon ng gobyerno. Kinontrol ng militar ang lahat at ipinatupad ang isang curfew. Sa tingin ng bida, perpekto ang naging tugon. Kung alam niya lang na magiging ganoon ang reaksyon, mas maaga sana niyang ibinahagi ang kanyang impormasyon, pero wala nang saysay na isipin pa ang nakaraan. Hindi maiiwasan ang apokalipse at nakapagdesisyon na siya. Hindi siya bayani, isa lang siyang ordinaryong tao na gustong mabuhay. Sa loob ng portal, makikita natin kung gaano nakalaki ang inunlad ng base ni Kang. Dahil sa lockdown, inilaan niya ang lahat ng kanyang oras sa kabilang mundo, inaayos ang kanyang mga gamit, hinuhukay ang kanyang bambang, at nagpapatrolya kasama si Dingo. Isang araw bago ang apokalipse, may lumitaw na problema. Isang grupo ng mga salagubang ang pumasok sa dog door ni Dingo at kinuha ang 2 sweet potato jelly, nag-iwan ng kulubot na ubas bilang bayad. Gusto sana silang habulin agad ng bida, ngunit hindi niya magawa, kaya nilock na lang niya ang dog door na ikinalungkot ni Dingo. Pag-alis sa portal, pumunta siya para makipagkita sa grupo ni Hyunjoon. Kahit may lockdown, nagtipon ang lahat sa hiling ng ese. Sa sandaling iyon, ipinakilala sa atin ang huling miyembro ng grupo na hindi pa lumalabas, si Yohyun. Isa siyang awaken, pero hindi siya sapat na naglaro para magkaroon ng mahalagang impormasyon. Bukod pa rito, isa siyang electrical engineer. Nang matapos ang pagpapakilala, nagsimula silang magpalitan ng impormasyon. Karamihan dito ay alam na ng bida, ngunit mahalagang malaman ito ng iba. Ang kanyang layunin ay gamitin ang ibinahaging impormasyon para sabihin ang araw ng apokalipse nang hindi inilalantad na isa siyang veterano sa laro. Ibinigay ni Kang sa lahat ang isang detalyadong gabay sa tutorial ng laro, at sinabing nakuha niya ang impormasyong iyon dahil nanood siya ng mga video ni Kim Bapjo. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatago nito hanggang noon, at hiniling sa lahat doon na sundin ang mga tagubilin ng eksakto upang mabuhay. Kinaumagahan, nakita natin ang bida na sinasanay ang kanyang resistensya sa paralisis, naghahanda ng gamit, kumakain kasama si Dingo, at naghihintay sa broadcast na nakita natin sa simula ng kwento. Tulad ng inaasahan, ang mga huling sandali bago magsimula ang apokalipse ay parang impyerno sa lupa. Mga taong nag-aaway, nababaliw, at nagpapatayan ng walang anumang pagsisisi. Habang binabantaan ni Kim Cheol ang bida na nanonood mula sa rooftop, sinimulang ihulog ng mga eroplano ang mga leaflet ng gobyerno. Sinasamantala ang oras bago ang Iron Collapse disaster, kinuha ng NC ang kanyang motorsiklo at lumabas para magnakaw sa ilang strategic na lugar malapit sa kanyang bahay. Pinararangkada ang motorsiklo para umiwas sa mga zombie sa kalsada. Ang unang hinto ay isang botika, sledgehammer sa pinto at bukas ang portal. Mga supply lang na inihahagi sa loob ang nakikita ni Dingo. Papunta sa isang tindahan ng construction supplies, sarado at nakasecure ang lugar. Handa ang bida para doon gamit ang isang cutting torch, ngunit naakit ng ingay ang mga zombie papunta sa kanya. Karaniwan, malaking problema yon, pero dahil sa karanasan sa barko ng Russia, napagtanto ng bida na madaling harapin ang mga bagong transform na zombie. Lumalakas sila habang sumisipsip ng nutrients, ngunit hindi pa nagkaroon ng pagkakataon ang mga ito. Kaya kahit ang isang walang karanasan ay madaling makakaharap sa kanila basta't alam nila ang kanilang kahinaan. Patuloy na tinatapos ng NC ang ilan sa kanila at pagkatapos ay bumalik sa orihinal na layunin. Ang susunod na lokasyon ay ang lokal na istasyon ng pulis, ngunit nanakawan na ang armory pagdating niya. Sa kabutihang palad, habang paalis siya sa lugar, nakakita siya ng isang bangkay sa paradahan na may backpack na puno ng mga gamit. Ang susunod na lugar ng pagnanakaw ay isang tindahan ng mga piyesa ng motorsiklo, kung saan kinuha niya ang isang off-road na rie at ilang iba pang gamit. Isang maikling pahinga sa loob ng portal para harapin ang mga debuff na dulot ng pagod at pagkatapos noon, bumalik sa pagnanakaw. Ngunit, habang paalis siya at iniisip kung saan siya susunod na pupunta, lumitaw si Inhak kasama si Ma Jong-in. Umiiwas sa isang electric attack, nagtago ang bida sa loob ng portal. Sinabi ni Inhak kay Ma Jong-in na patuloy na magbigay ng cover dahil sa mga zombie habang siya ay mag-isang hahabol sa NC. Iniisip ni Kang na hindi pa nagsisimula ang tutorial, kaya hindi pa dapat gumagana ang E-system. Kahit na gumagana pa, babala lang ang unang pagpatay, kaya hindi ito magiging isang tunay na problema na tapusin ang problemang ito ngayon. Samantala, pumasok si Inhak sa tindahan na hinahanap ang bida, at nagulat siya nang dakmain siya nito mula sa likuran, paglabas mula sa portal. Habang pinipigilan siya, tinanong ng AC kung bakit siya hinahabol, at nalaman niyang lahat iyon ay dahil kay Makyong. Naiinis, sinipa siya ni Kang sa likod at sinabing bibigyan niya siya ng isang huling pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na tigilan na ang pambibiktima sa mga inosente at magpatuloy na. Tinukso ni Inhak ang NC, sinasabing pumunta lang siya doon para magnakaw, kaya pareho lang silang makasarili at sarili lang nila ang iniisip habang sinusubukang atakihin siya gamit ang isang crossbow.
Madaling naiwasan ng bida ang palaso at nagpasalamat kay Inhak, sinasabing totoo iyon. Isa siyang makasarili tulad niya at ayaw niya lang itong aminin. Pagkatapos noon, tinapos niya si Inhak at nakakuha ng 50 system points. Habang pinapakalma ang sarili matapos pumatay sa unang pagkakataon, lumitaw si Majoong-in at nakita ang katawan ng lalaking blonde sa sahig. Sa gulat, hindi niya man lang napansin na napapaligiran na siya ng mga zombie. Nanonood lang ang bida, iniisip na kahit hindi niya gusto ang alinman doon, problema ang mga lalaking iyon. Nangingitil sila sa mga inosente at sarili lang nila ang iniisip. Kahit gaano niya ito isipin, hindi karapat-dapat mabuhay sa apokalipse ang ganoong klaseng basura. Ipinatupad ang AI system 3 buwan matapos ilunsad ang Survivor Life para bawasan ang bilang ng mga troll. Maganda ang intensyon pero napakasama ng regulasyon. Ang unang pagpatay ay nagresulta lamang sa isang system warning at ang pangatlo ay nagmamarka sa player bilang isang AI. Sa pangalawang pagpatay, kung hindi ito direktang ginawa ng player, huhusgahan ng sistema ang participation rate at maaari siyang mapatawad. Ang pagiging isang AI ay nagbibigay ng malaking halaga ng mga puntos at katangian, bukod pa sa pagpapahintulot sa iyo na nakawin ang mga kasanayan ng biktima. Siyempre, kung saan may mga positibo, mayroon ding mga negatibo. Bukod sa katotohanang napilitan ang isang AI na patuloy na pumatay ng mga manlalaro, kung 3 o higit pang mga manlalaro ang nasa iisang lugar, lilitaw ang isang harang, at mapipilitan silang lumaban. Maaaring mukhang kapaki-pakinabang iyon para sa AI sa simula, ngunit sa mas matataas na antas, kung saan mga bihasang manlalaro na lang ang natitira, ito ay isang bitag para sa AI mismo. At gaya ng inaasahan, hindi pa rin gumagana ang sistemang iyon sa totoong buhay. Kahit na, hindi balak ng bida na pumatay ng mga tao. Ang kanyang personal na panuntunan ay sagutin lamang ang kawalang katarungan at mamuhay ng payapa. Matapos itago ang mga gamit mula sa 2 bangkay sa loob ng portal, umalis siya para tapusin ang kanyang ruta ng pagnakaw, at pagkatapos makuha ang lahat ng kanyang makakaya, pumunta siya sa isang supermarket. Sa simula ng apokalipse, agad na nagtitipon ang mga zombie sa anumang lugar kung saan madali silang makakakuha ng sustansya. Para sa mga baguhan, iyon ay isang lugar na dapat iwasan hanggat maaari. Ngunit para sa isang veterano na may libu-libong oras ng paglalaro, ito ay isang perpektong pagkakataon para mag-level up ng husto. Nagbuhos ng gasolina sa harap ng palengke at sumenyas kay Dingo, naghintay ang Enzu hanggang sa mailabas ng kanyang kasama ang lahat ng mga zombie, at naghagis ng lighter patungo sa gasolina. Pumasok silang dalawa sa portal para protektahan ang kanilang sarili mula sa pagsabog. Ang resulta ng planong ito ay isang pagtalon sa level 11, 116 na puntos, at isang bagong upgrade sa kapangyarihan ng NC na tinatawag na Dimensional Slot. Dahil alam niyang malapit nang magsimula ang Iron Collapse, bumalik ang bida sa loob ng portal upang itago ang kanyang mga gamit at palitan ang kanyang kagamitan ng mga hindi metal. Hindi pa rin siya sigurado kung talagang kayang harangan ng kanyang portal ang sakunang iyon, kaya inilipat niya ito malayo sa kanyang base, at nagpasya siyang maghintay at tingnan. Nagsimulang gumuho ang lahat kaagad, ngunit nanatiling buo ang mga bakal na bolang dala niya sa loob ng portal. Hanggat nananatili siya roon, hindi siya abutin ng sakunang iyon. Pagbalik sa base, bumalik ang mga beetle na gustong makipagpalit ng mga ugat para sa mas maraming sweet potato jam. Muntik nang magalit sa kanila ang bida, ngunit dahil napaka-cute nila, hinayaan na lang niya. Ipinaliwanag niya sa mga beetle na hindi niya kailangan ng mas maraming pagkain sa ngayon, kaya gusto niyang ipagpalit ang mga jam sa ibang bagay. Doon nag-alok ang leader ng mga beetle na ipagpalit ang mga ore para sa mga jam, at pumayag ang bida. Matapos pumirma ng kontrata sa pamamagitan ng system, binigyan niya ng ilang jam ang mga beetle, na natuwa at umalis upang mangolekta ng mga ore. Maingat na tiningnan ang mga nakuha niyang gamit, nakahanap siya ng ilang magagandang bagay sa bag ni Inhak, kabilang ang isang ceramic na kutsilyo. Nang makita ang kalidad ng mga gamit, sigurado siyang kailangan niyang tingnan ang base ng Mountain Gang, kahit na magpasya siyang huwag silang atakihin. Habang tinitingnan ang ilang hard drive na kinuha niya mula sa mga apartment na nilooban niya, natuklasan niyang naging idol na pala si Mikyong. Nagpasya siyang burahin ang lahat doon at tumungo para tingnan ang shop na na-unlock sa level 10. Mukhang pareho ang interface sa laro, at kapag bumili ng mga gamit, bigla na lang itong lumilitaw. Dahil doon, napaisip siya kung gumagana pa rin ang isang partikular na bulb. Tungkol naman sa bagong dimensional slot, ito ay isang subspace na kayang mag-imbak ng hanggang 5 item. Salamat sa upgrade na ito, hindi na kailangan ng bida na patuloy na dalhin ang kanyang mga arma sa katawan o patuloy na kumuha ng mga bagay mula sa portal. Nang maayos na ang kanyang mga gamit, nagpasya siyang umalis upang simulan ang tutorial. Napakadilim ng gabi kaya imposibleng makakita ng anuman, kaya nagpasya ang NC na kumain ng isa sa mga night vision grapes. Ngayong malinaw na siyang nakakakita, nagsimula siyang maghanap ng ligtas na lugar. Habang sinasabi sa atin ang tungkol sa tutorial, isa sa mga katangian ng Survivor's Life ay bihirang mabalaan ang manlalaro tungkol sa pagsisimula ng mga event.
Ang tutorial ay isang pagbubukod sa panuntunang iyon. Dahil ang pader ng mga zombie ay nagsisilbing panimulang anunsyo, ang paraan para matrigger ang pader ng mga zombie ay ang makita ng isa sa kanila at kunin ang isang partikular na tutorial item. At ang paraan para mag-spawn ng item sa tutorial ay ang tumitig sa isang bakanting lugar ng matagal. Gayunpaman, kung kukunin ang item bago ito ganap na lumitaw, madodoble ito, at iyon ay isang bug na eksklusibo sa tutorial. Pagkatapos magsimula ang tutorial, mayroong dalawang paraan upang makumpleto ito. Ang una ay puksain ang lahat ng mga zombie sa lugar, at ang pangalawang paraan ay hanapin at talunin ang tutorial boss. Nakikita natin ang bida na tumatakbo ng walang tigil. Ang tutorial ay laging may checkpoint sa isang gusali sa loob ng 3 kilometro mula sa kung saan ito nagsimula, at lilitaw lamang ang boss pagkatapos maabot ito. Ang gusali ay laging isang lugar na walang mga zombie, at sa sandaling iyon, natagpuan na ng bida ang lugar na iyon. Matapos maghabol ng hininga, nagpasya siyang umakyat sa bubong upang pagmasdan kung anong uri ng boss ang lilitaw. Habang paakyat, nakasalubong niya si Mikyung sa tuktok ng hagdan. Sa pakikipag-usap sa kanya, nalaman natin na lahat ng miyembro ng grupo ay nakaligtas, ngunit iginiit ni Kyung Hoon na dapat manatiling magkakasama ang lahat. Eksakto sa sinabi ng Else, nagsimulang maakit ang mga zombie sa grupo ng higit sa 6 na tao, at habang tumatakas, napadpad sila roon. Ipinaliwanag ni Kang sa kanya na malapit nang lumitaw doon ang isang pinahusay na zombie, at pagkatapos itong matalo, magkakawatak-watak ang mga natitirang zombie. Kung tatakas sila o magtatago sa panahong iyon, matatapos na ang tutorial. Nang lumitaw ang boss, parehong nawala ang kanilang mga kapangyarihan, at tinanong niya kung seryoso ba siya nang sinabi niyang nagtitiwala siya sa kanya. Matapos niyang kumpirmahin, hiniling niya na guluhin niya ang ibang mga zombie habang tinatalo niya ang boss. Habang naghahanda, napansin niyang gumagana pa rin ang kanyang dimensional slot. Napagtanto niya na mas mababa pa rin ang level ng fortified zombie kaysa sa kanya, kaya hindi ganap na nawala ang kanyang mga power upgrade. Sinasamantala iyon, inilabas niya ang kanyang pana at mga palaso at sumenyas kay Mikyung na simulang kunin ang atensyon ng mga zombie. Pinakawala ng palaso, ngunit tumama ito sa balikat ng halimaw dahil sa hirap makakita matapos mawala ang epekto ng mga ubas. Naghanda ang NC at tumalon patungo sa boss, idiniin ito sa lupa para tapusin ang trabaho. Nakatanggap ng 1-0 puntos at naibalik ang mga kapangyarihan. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng level, walang nakuha na skill. Naghahanap ng anumang item sa paligid, nakahanap ang bida ng 2 pulseras na nagpapataas ng perception ng 2. Nang dumating si Mikyung na sinasabing inakit niya palayo ang mga zombie at nag-teleport pabalik, naisip niya na ang mga item na iyon ay marahil bonus sa pagkumpleto ng tutorial kaysa sa drop mula sa boss. Inanunsyo ng system na nakakuha pa siya ng 17 puntos, at ibinigay ni Kang ang isa sa mga pulseras kay Mikyung. Dahil gustong makipagkita sa iba pa sa grupo, nagtungo sila sa Yilin, at sa loob, nakita nila si Hyunjoon na naghihintay sa kanila. Matapos magbasyan, nagsimula silang mag-usap tungkol sa lahat ng nangyari. Dito, nalaman natin na hindi lang walang natanggap na item sina Hyunjoon at Yohyun pagkatapos ng tutorial, kundi hindi rin nila nahanap ang checkpoint. Kahit na naghanap sila ng husto, walang ni isang lugar na walang mga zombie. Dahil dito, naisip ng NC na ang tutorial ay nag-a-adjust ayon sa level ng sinumang gumagawa nito. Bukod pa rito, nalaman natin na posible nang makakuha ng mga puntos sa pamamagitan lang ng pagtakas sa mga zombie o pagtulong sa ibang tao na makatakas na nagpapadali para sa mga hindi lumalaban na makakuha ng puntos. Sa wakas, nalaman din natin na lahat ng nakaligtas sa tutorial ay nagiging awaken, kaya nagsimula silang pag-usapan kung anong mga kapangyarihan ang nakuha nila. Nakuha ni Hyunjoon ang physical enhancement na nagpapataas ng kanyang lakas at liksi. Nakuha ni Yohyung ang puppet maker na nagpapahintulot sa kanya na makakita, makarinig at gumalaw sa pamamagitan ng mga puppet kapag nakapikit siya. Tungkol naman kay Mikyung, alam na natin na mayroon siyang teleportation. Ngunit ng oras na para sabihin ng bida ang kanyang kapangyarihan, nagsinungaling na naman siya. Iniisip niya na kung sasabihin niya ang totoo, maaaring magalit sa kanya ang iba o mainggit sa kanya. Ang plano niya ay ibunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan sa kanyang mga senior na kaibigan lamang, na lubos niyang pinagkakatiwalaan at kayang makasabay sa kanyang level. Bilang isang taong walang utang na loob sa mga taong sumusuporta sa kanya at nagpakita ng tiwala, nagsinungaling siya, sinasabing ang kapangyarihan niya ay ang hulaan ang mga atake. Napahanga nito si Yohyun na nagtanong kung hindi ba't ginagawa siyang halos hindi matatalo. Ngunit itinanggi ito ng Ese, sinabing nahuhulaan lamang niya ang landas ng atake ng halimaw na parang isang afterimage. Mabilis na iniba ang usapan, tinanong niya kung ano ang susunod na hakbang ng grupo. Sumagot si Hyunjoon na kailangan pa niyang pag-usapan ito sa iba pang miyembro ng grupo, ngunit balak niyang mag-focus sa pag-survive habang nagle-level up. Batay sa impormasyong sinabi sa kanya ng NC, alam niyang mahalagang i-unlock ang system shop sa auction house. Pagkatapos makumpleto ang layuning iyon, balak niyang durugin ang mga walang kwentang iyon mula sa Mountain Gang.
Sa sandaling iyon, tinanong ni Yohyun si Kang kung anong level na siya. Kung iisipin na mag-isa niyang tinalo ang tutorial boss, dapat madali rin siyang makahuli ng mga normal na zombie, kaya na-curious siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinakal siya ni Hyungjoon. Mukhang sinusubukan nilang dalawa ni Mikyung na ibahin ang usapan para sa kanya. Matapos mawalan ng malay si Yohyun, nagpa siya ang NC na umalis, ngunit una, tumanggap siya mula kay Hyungjoon ng isang bag na may ilang supply at isang plastic na largabista. Sabi niya, pasasalamat daw iyon kay Kang sa lahat ng pagkakataong tinulungan niya sila, at tinanong din kung nasabi na ba niya kung bakit siya nakipaghiwalay sa asawa niya. Sumagot si Kang na hindi pa dahil akala niya nakakahiya ang dahilan, kaya nagpa siya siyang sabihin ito sa kanila. Nakipaghiwalay siya dahil natatakot siyang mawala ng muscle dahil sa luto nito. Noong panahong iyon, nahuhumaling siya sa hindi pagkawala ng muscle, at nagdulot iyon sa kanya ng iba't ibang problema. Gayunpaman, ang gusto niya talagang sabihin ay lahat ay may mga bagay na hindi sila komportableng sabihin sa iba. Pero sa tuwing may gusto siyang sabihin, maaasahan niya sila, tulad ng ginawa niya sa kwento ng hiwalayan niya. Nang marinig iyon, alam ng NC na napansin nilang dalawa na may itinatago siya ngunit hindi pa rin siya pinilit. Pagkatapos ay nagpa siya siyang hawakan ang braso ni Hyungjoon at sabihin sa kanya na balang araw ay hindi na magiging ganoon kalaki ang agwat ng level nila, nalalakas sila habang nakakakuha ng karanasan. Kaya hanggang sa araw na iyon, dapat silang mabuhay, hanggang sa araw na kaya na nilang lahat na maglakad ng magkakasabay. Pagkatapos noon, nagpaalam ang bida at umalis sa lugar. Makalipas ang ilang panahon, nakita natin siyang nasa loob ng portal, nag-aalis ng niebe. Gusto niya sanang ipagpatuloy ang paghuhukay ng kanyang trinsera, ngunit sa ganitong panahon, mas mabuting huwag na lang. Iniisip ang lahat ng kailangan niyang gawin, nagpa siya siyang gawin ito ng dahan-dahan. Sinasamantala ang katotohanang diurnal ang mga zombie, nagpa siya siyang kumilos sa gabing iyon upang kumuha ng ilang paputok. Paalis na sana siya nang makita niya ang mountain gang na may ginagawang masama malapit sa kanyang bahay. Matapos malaman ni Kim Cheol na ang mga non-awakened ay nagiging awakened kapag nakaligtas sila sa tutorial, nagpa siya siyang patayin ang NC sa lalong madaling panahon. Lumitaw ang bida sa likuran nila at sinabing hindi siya nag-aabang ng mga bisita. Nagulat si Kim Cheol at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa labas sa ganoong oras. Sumagot si Kang na lalabas siya para kumuha ng mga paputok. Dahil iritado na, tinanong ni Kim Cheol kung bakit sa ganoong oras, at sumagot ang NC na para iwasan ang mga zombie. Idinagdag niya na hanggat iniiwasan niya ang mga kalansay at mga tagabantay, malaya siyang makakagalaw hanggat gusto niya. Inasar siya ni Kim Cheol, sinabing sa level 7 pa lang lumalabas ang mga halimaw na yon, at level 5 pa lang siya. Ngunit inasar din siya ng bida, sinabing kahit na nag-aral pa siya, dapat niyang isinaalang-alang na maaaring mali ang impormasyon ni Oh In-hak. Mukhang naguguluhan ang delinkwente, at sinabi ng NC na hindi niya kailangang maintindihan, pero dahil sa kanya, nagbago ang mga plano niya. Ipagpapaliban niya ang pagkuha ng mga paputok para salakayin ang kanilang base. Nang mag-umpisa na sana ang laban, nakarinig ang lahat ng ingay mula sa likuran, at nang tingnan nila, isa itong guardian. Nagsimulang tumakbo ang bida, at hinabol siya ng gang. Nang papalapit na ang may kapangyarihang bilis, sumalpok siya ng una ang mukha sa invisible na portal at bumagsak sa lupa. Pinabagsak ng guardian ang una, at isang kalansay ang lumitaw pagkatapos para pabagsakin ang pangalawa. Dahil sa pagsabog, bumagsak si Kim Chul sa lupa. Sinubukan pa niyang atakihin ang guardian pero walang silbi. At sa ganoon, natapos na silang tatlo. Mula sa loob ng portal, nagsimulang magpaputok ang NC sa guardian. Dahil sa pagbagsak na parang bakal, mas kaunti ang pinsala ng mga bala, pero sa huli, bumagsak din ang nilalang. Sa pagkatalo ng halimaw, umabot siya sa level 12, nakakuha ng 20 puntos, at lumakas ang kanyang territorial perception skill matapos itong makuha muli. Kinuha ang bag ni Kim Chul, nagtungo siya sa base ng mountain gang. Karamihan sa mga gamit doon ay alak at sigarilyo lang. Walang gaanong kapaki-pakinabang, pero malamang mabenta ito ng maayos sa auction house sa hinaharap. Sa Guangali, nakuha niya ang mga paputok na gusto niya, at natalo rin niya ang ilang tulog na zombie. Bilang resulta, nakikita natin na umabot na ang NC sa level 14 na at mayroon ng 324 na naipong puntos. Matapos ayusin ang lahat ng bagong gamit, plano niyang bisitahin si Suyeon, pero pinigilan siya ng isang bagyo. Sa loob ng 2 araw, nagsimulang dumaan ang mga bagyo sa lungsod, kaya napilitan siyang mag-focus sa kabilang mundo. Sa wakas ay natapos ng NC ang paghuhukay ng trinsera sa paligid ng bakod, at natunaw ang yelo habang nagsimulang uminit muli ang panahon. Kahit na nanatiling napakasama ng panahon sa Earth. Dahil napilitan pa ring manatili sa kabilang mundo, nagpa siya si Kang na manghuli ng Olbir. Naghanda siya sa pamamagitan ng maingat na pag-asinta sa ulo ng halimaw at tumama ito, pero hindi sapat para pabagsakin ito. Tumama ng 2 pang putok, isa sa balikat at isa sa binti, huminto siya sa harap ng nilalang. Nang sumugod ang Olbir sa kanya, sinindihan niya ang isa sa mga paputok.
Ang liwanag ay nakatulig sa halimaw, at ang pinakamalaking abusador ng Stone ay malapit ng kumuha ng isa pang biktima. Tumalon sa nilalang at inilabas ang isang jackhammer, tinapos niya ang laban. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng 25 puntos, ang silent movement skill, at umabot sa level 15, nakakuha ng 5 karagdagang dimensional slots. Ang silent movement skill ay nagbabawas ng lahat ng ingay na ginagawa ng gumagamit. Bukod sa lahat ng gantimpala, alam ng NC na maaaring gamitin ang mga kuko ng Owlbear bilang armas, kaya inilabas niya ang isang chainsaw para kumuha ng mga materyales mula sa halimaw. Kalaunan, nakita natin siyang kumakain ng pritong isda kasama si Dingo. Nagkomento siya na nagsisimula ng lumaki ang kanyang kasama, at kapag nangyari iyon, maaari na silang lumaban ng magkasama o hayaan siyang manghuli ng mag-isa. Ngayong busog na, nagpa siya ang NC na tingnan ang auction house na na-unlock sa level 15. Sa gulat ng bida, mayroon nang naglista ng isang item para sa auction, at nang makita ang mga komento ng taong iyon, sa tingin niya ay kilala niya kung sino ito. Nang magpadala siya ng mensahe, lumitaw ang kumpirmasyon. Si Cole Hogangjo yon. Nagpakilala ang bida bilang si Kim Bap Joa, at sinabi ni Cole Hogangjo na alam niyang magkikita sila muli, na matagal na niya itong hinihintay. Tinanong din niya kung kasama ng NC ang presidente, iniisip na gawa niya ang mga flyers na inihulog ng mga eroplano. Sinabi ni Kang na nagpasa siya ng ilang impormasyon sa gobyerno, pero mas tulad ito ng ilang babala kaysa sa ano paman. Tila mayroong taong may kaalaman sa laro sa likod ng gobyerno, pero hindi siya yon. Hindi siya interesado na ibunyag ang kanyang kapangyarihan. Sumang-ayon si Cole Hogangjo, sinabing maliban kung ito ay kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang pagbubunyag ng iyong sariling kapangyarihan ay katulad ng pagpirma sa iyong sariling death warrant. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi rin niya na sa tingin niya ay okay lang na sabihin ang sa kanya dahil maglalakbay din naman silang dalawa. Ang kapangyarihan ni Cole Hogangjo ay muling pagkabuhay, at hanggat may sapat siyang puntos, magagamit niya ang kapangyarihang iyon ng walang hanggan. Ang kanyang kasalukuyang level ay 17. At ang kanyang kapangyarihan ay nagbigay din, bilang bonus, ng iba't ibang espesyal na resistances, tulad ng physical at elemental resistance. Nang tanungin niya kung ano ang kapangyarihan ng EDC, sinabi niyang hindi pa niya masasabi. Sinabi ni Kang na, sa katunayan, nahihirapan siyang magtiwala sa mga tao, hanggang sa punto na hindi niya sinabi sa mga taong malapit sa kanya sa totoong buhay ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na hindi siya nagtitiwala kay Cole Hogangjo, pero sa tingin niya ay mas maganda kung personal silang magkikita para pag-usapan ito. Sinabi ni Cole Hogangjo na naintindihan niya ang NC at hiniling na tingnan muli ang auction house. Nang gawin ito ng bida, nakita niya ang isang magic ring na nagpapataas ng yi at lakas ng dalawa. Nabili niya ito sa halagang 0 puntos lamang bilang tanda ng katapatan. Naalala kung paano sila nagkita sa simula ng laro, lahat ng pinagdaanan nila, at kung gaano sila kalapit, inilagay ng NC ang mga kuko ng Owlbear at ilang inihaw na isda sa auction. Gusto ni Cole Hogangjo ng inihaw na isda at mga kuko ng hayop, kaya yon ay isang senyales ng tiwala. Nagtanong siya kung nagsimula na bang lumitaw ang mga halimaw sa rehiyon ng EC, kung saan sumagot siya ng hindi, na may kaugnayan ito sa kanyang kapangyarihan. Sa wakas, sinabi ni Kang na hindi niya mamasamain kung pupunta ang kanyang kaibigan sa Busan para makipagkita sa kanya, pero dapat siyang magsuot ng damit kung gagawin niya yon. Matapos mag-usap ang dalawa, nakita natin si Cole Hogangjo na inuubos ang isda na inihatid ng EC. Sa sandaling iyon, sa wakas ay humupa na ang bagyo, at sumikat muli ang araw. Hindi niya alam kung ito ay nagkataon lang, isang banal na senyales, o kung ang kaibigan na nanatili sa survival life hanggang sa pinakahuli ay naging isang Diyos na. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang puntahan ito. Tapos nakita natin siyang tumalon mula sa bintana diretsyo sa isang zombie. Kinuha niya ang zombie na kadara pa lang niya, at ginamit ito para wasakin ang lahat ng iba pa sa paligid, nilibot ang buong kapitbahayan, gumawa ng ganoong kaguluhan. Napagtanto niyang napabalik siya sa harap ng sarili niyang taguan. Ganoon natin nalaman na ang pinakamalaking problema ni Cole Hogangjo ay ang pagkakaroon ng napakasamang sense of direction. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala ang mga bagyo. Sa panahong iyon, nagsimulang unti-unting umangkop ang grupo ni Hyungjoon sa apokalipse. Si Yohyun, na level 1, ay umabot sa level 5, at ang kanyang kapangyarihan ay gumagana na ngayon sa mas malaking distansya. Lumipat din sila sa isang lugar na mas malapit sa bahay ng bida, at nagsimulang makipag-date si Kyung-hoon kay Kim Bora. Nakaabot din si Hyungjoon sa level 10 na unlock ang system shop. Sa tuwing may dumarating na ganoong balita, tumutugon ang NC sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga lokasyon na maaari nilang puntahan para patuloy na mag-level up ng ligtas. Nananatili rin siyang nakikipag-ugnayan sa ating pasikat na si Zoro, ngunit napakabagal ng mga sagot. Ang mga zombie lang ang nakakaalam kung bakit. Ipinaliwanag na ang bawat level mula 15 pataas ay nangangailangan ng doubling experience ng nakaraang level. Kaya mula noon, magiging napakahirap na patuloy na umunlad. Habang tinitingnan ang kanyang status window,
iniisip ng bida na hindi imposible na maabot ang level 16 na kung pagtutuunan niya ito ng pansin, pero marami pa siyang ibang gagawin. Isinantabi muna yon, pumasok siya sa portal. Sa pakikipag-usap sa mga salagubang, nalaman niyang sila ang gumawa ng kanyang mithril na kutsilyo. Dahil hindi naniniwala sa kanilang kakayahan, inabutan niya sila ng isang barya, na agad namang ginawang isang maliit na kutsilyo. Nang makita ang kalidad ng maliit na talim, tinanong niya kung bakit napakapangit ng pagkagawa ng mithril na kutsilyo na ikinalungkot ng mga maliliit. Dahil hindi maintindihan kung bakit sila biglang nalungkot, pinakiusapan niya silang iguhit ang nangyari. Kaya, nalaman natin na patuloy na inaatake ng mga goblin ang mga salagubang at humahadlang sa kanila. Hiningi ng bida na markahan nila ang lokasyon ng kampo ng mga goblin at sinabing malapit na niyang ubusin silang lahat, basta't patuloy silang magdadala sa kanya ng mga gamit. Bukod dito, hiniling niya na gumawa sila ng isang bagay para sa kanya noon din, sinisigurado sa kanila na magiging sulit ang gantimpala. Tinanggap ang hiling, at maya-maya pa ay nakita natin ang NC na nanghuhuli ng mga zombie kasama si Dingo. Ang mga zombie ay mas malakas na kaysa sa simula ng lahat. Pero kahit na, patuloy niyang nilinis ang daan patungo sa bahay ni Suyeon hanggang sa lumitaw ang durability tag sa kanyang tungkod. Pagdating doon, iniisip niya na kahit hindi pa naging zombie si Suyeon, nag-aalala siya sa lokasyon na yon. Ang lugar na iyon ay malapit sa isa sa mga bunker ni Enway Dream at isa sa mga pansamantalang silungan ng gobyerno. Sa madaling salita, ito ang perpektong lugar para sa patuloy na labanan sa pagitan ng mga survivor na sinusubukang agawin ito. Matapos umakyat sa mga lubid ng elevator, narating ng SC ang address na natanggap niya at kumatok sa pinto. Narinig natin ang isang taong nagrereklamo, sinasabing nagbabala na siya na pupunta siya sa meeting point sa tamang oras at hindi sila dapat pumunta doon habang may isang na gumagala sa lugar. At nang buksan ang door viewer, nakita natin na ang nagsasabi ng lahat ng iyon ay si Suyeon na akala ay ibang tao ang nasa pinto. Nagtaka siya kung bakit siya pumunta roon at sumagot siya na may utang pa rin siya para sa gamot na ibinigay nito. Mas mahalaga pa roon, nagtanong siya tungkol sa na binanggit nito at dahil doon, pinapasok siya ng ating kaibigan para makapag-usap sila ng mas maayos. Ipinaliwanag niya na 3 grupo ang nagsimulang manirahan sa paligid ng pansamantalang silungan ng gobyerno. Ang Group C, na may hindi bababa sa 10 katao, ay nagmungkahi sa 2 pang grupo na lusubin ang pansamantalang silungan at paghasyan ang mga supply doon. Nang tumanggi ang 2 grupo, isang ang nagpakita at pumatay ng mga miyembro mula lamang sa 2 grupong tumanggi sa mungkahi ng Group C. Iniisip ng bida na base sa laki ng grupo at sa paglalarawan ni Suyeon, ang leader ng Group C ay si Enway Dream at ang ay isa sa kanyang mga tauhan. Kung tama ang hinala, ang katotohanang sinubukan niyang kumbinsihin ang ibang grupo ay nagpapahiwatig na mayroong kondisyon o limitasyon sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa pagkontrol ng isip. Hindi lang maintindihan ng SC kung bakit susubuking lusubin ang pansamantalang silungan sa sandaling iyon, dahil magiging bukas naman ito sa lahat sa hinaharap. Matapos kumpirmahin na ang nag-iisang doktor na nagpakita sa ngayon ay may kapangyarihang magpagaling, tinanong niya kung kamusta na ang pag-level up. Sumagot siya na kahit kumikita siya ng ilang puntos sa pagtulong sa iba, naging imposible talaga ang pag-level up. Pinatibay nito ang teorya ng bida. Ang mga awakened na walang kapangyarihang kapaki-pakinabang sa labanan ay hirap na mag-level up. Dahil dyan, malamang ay interesado si Enway Dream sa pansamantalang silungan upang makakuha ng mga materyales na makakatulong sa kanya na malutas iyon. Isang bagay na nagdudulot ng area damage ay magiging perpekto para sa mabilis na pag-level up. At kung idadagdag ang pangangailangang iyon sa hirap ng pagpapanatili ng isang malaking grupo, nagsisimula ng magkaroon ng saysay ang kanyang interes. Matapos marating ang konklusyong iyon, naalala ng SC na may pupuntahan si Suyeon bago siya dumating. Tinanong niya kung magfa-farm siya pero itinanggi niya ito. Iniisip ni Suyeon na may tatanggap ng isang pag-amin. Inamin niya na lahat ng miyembro ng kanyang grupo ay mga tanga. Kahit na hindi sila masasamang tao, lahat sila ay tila puro kalaswaan lang ang iniisip. Pagkatapos noon, tinanong niya kung ano ang balak gawin ni Kang sa sandaling iyon. Sumagot siya na sisilipin niya ang pansamantalang silungan. Agad na nag-alala si Suyeon, ngunit pinakalma niya ito, sinabing magmamasid lamang siya, iwasang makuha ang atensyon ng Group C. Nagtapos siya sa pag-abot sa kanya ng isang maningning na bato at sinabing kung magiging maayos ang lahat, babayaran niya ang presyo para sa mga gamot na may kasamang interes. Samantala, nakikita natin si Enway Dream at kinukumpirma na ang ay gawa niya. Isa sa mga tauhan ang nagulat na nagsimula ng ilipat ng Group Y ang mga supply nito matapos ang mga huling pagpatay. Ang Group ay tila wala pa ring ginagawang anumang makabuluhang hakbang, kaya balak nilang pumatay pa ng mas maraming miyembro ng grupong iyon. Dahil magkahiwalay kumilos ang mga miyembro ng Team A, hindi lahat sila ay sinusubaybayan, ngunit isang miyembro ang natagpuan sa kalapit na lugar, at ang miyembrong iyon ay si Suyeon, na ngayon ay naging bagong target ng A. Pagkatapos noon, nakikita rin natin na labis na nag-aalala si Enway Dream tungkol sa NC.
Naipakita na kahit ang kanyang mga tauhan ang gumawa ng maruming trabaho, wala siyang nakukuhang anuman mula rito. Dahil lang sa pagkakaroon ng nakakaparalisang lason, bago pa man magsimula ang apokalipse, may ideya na siya kung gaano kapanganib ang bida. Bukod pa rito, ang hindi pagkakaroon ng access sa auction house ay maaaring maging sanhi ng pagmaliit sa kanya ng ibang mga leader ng grupo. Sa sandaling iyon, nakikita natin ang ilan sa mga tauhan na nagdadala ng mga nahuling zombie at siya na gumagamit ng Molotov para tapusin ang mga ito. Sa sandaling iyon, umabot si Eve Dream sa level 9 at ginamit ang kanyang kapangyarihan para magbigay ng mga bagong utos sa kanyang mga tauhan. Kailangan nilang alamin kung paano buksan ang pansamantalang silungan, magpatuloy sa pagdadala ng mga zombie para tapusin niya at alamin kung nasaan ang bida. Lingid sa kanyang kaalaman na naroon lang si Kang at nakikinig sa lahat mula sa loob ng portal. Samantala, si Suyeon ay talagang tumatanggap ng isang pag-amin. Pinagalitan niya ang nanliligaw, sinabing hindi niya dapat ginagawa iyon habang may isang na gumagala sa lugar. Idinahilan niya na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para kumpirmahin na wala ang sa lugar, ngunit nang paalis na si Suyeon, naramdaman niyang nagsimulang tumibok ng kakaiba ang kanyang puso. Ito ay isang senyales na may na malapit sa kanila. Gamit ang kanyang kapangyarihan upang subukang hanapin ito, sinabi ng lalaking tinamaan ng pag-ibig na nasa harapan na nila mismo ang at dahil may hindi bababa sa 3 tao sa iisang lugar, tumaas ang harang, na ikinulong ang lahat doon. Sinabihan ni Suyeon ang ekstra na maghanda, habang ang ay papalapit sa kanila. Dumating ang unang atake. Umiwas siya at tinutok ang isang flashlight diretsyo sa kanyang mata. Natigilan siya, ngunit sa halip na samantalahin ito, natuwa lang siya na gumana ito, at agad na tinamaan sa tiyan. Kailangan niya talagang matuto sa bida. Bugbog sarado, humingi siya ng tulong sa lalaking tinamaan ng pag-ibig, ngunit tumakbo na ito para subukang iligtas ang sarili. Habang iniisip niyang tama ang ginawa niya sa pag-iwan sa talunang iyon, at natapos na ang lahat ngayon, dumating ang tunay na bayani para gawin ang trabaho. Dumating siya na sinasalag na ang paparating na atake, at ibinabalik ang pabor na may kasamang suntok sa tiyan na tinanggap ng ating munting healer. Tulad ng isang perpektong maginoo, iniabot niya ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo habang sinasabing hindi pa niya oras. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin si Suyeon na nagpapagaling at nakikinig sa impormasyong nalaman ng sa pamamagitan ng pag-espiya kay Enme Dream. Nakikita rin natin na ang munting simp ay patay na. Samantala, sinabi ng na salamat sa lahat ng pisikal na bentahe ng mga imposibleng talunin siya sa sandaling iyon. Bukod pa rito, kapag may natapos na at nawala ang harang, isang pader ng mga zombie na ganap na nakapalibot dito ang humaharang sa anumang ruta ng pagtakas. Gayunpaman, mayroong isang bug upang makatakas sa sitwasyong ito. Ipinaliwanag ni Kang na kapag nangyari muli ang malakas na pagtibok ng puso at kumikinang ang mga mata ng liliit ang harang. Sa sandaling iyon, isang puwang ang lilitaw, at dapat samantalahin ni Suyeon ang pagkakataong tumakas sa pamamagitan ng Etheri Bridge na nag-ugnay sa gusali doon sa isa pa. Minsan lang lumitaw ang pagkakataong ito, kaya magbibigay siya ng senyales sa tamang oras. Nag-aalala siya para sa kanya, ngunit sinabi niyang wala nang magagawa. Ang mga ay nakakakuha ng mga random na kapangyarihan, kaya para maiwasan ang mga variable, kailangang may maiwan para pigilan siya. Matapos ilagay si Suyeon sa posisyon, hinintay ng bida ang na dumating na sinisira ang pader. Umiwas ang sa unang atake at gumanti ng isang shield bash na malinis na tumama, ngunit walang epekto. Marahil dahil sa epekto ng brainwashing ni Enme Dream, simple lang ang mga pattern ng kilos ng Ang problema ay habang tumatagal ang laban, lalo siyang lumalakas. Hindi rin siya maaaring patayin ni Kang doon dahil bahagi siya ng kanyang plano na puksain si Enme Dream. Matapos ang ilang sandali ng balansing laban kung saan umiiwas ang bida at tumatanggap ng mga tama ang nagsimula ang ikalawang yugto kung saan siya ay naging mas mabilis. Nang nagsimula siyang ma-pressure, kinuha ng ang isang kumikinang na bato at pinasabog ito sa mga mata ng Sinamantala ang pagkatuliro, nagsimula siyang tumakbo para magpalipas ng oras. Sumigaw si Suyeon, nagbabala na lumiliit na ang harang, ngunit sinabi niyang hindi pa ito ang tamang sandali. Sa sandaling iyon, nahuli siya ng na nagsimulang presyurin siya muli. Patuloy niyang sinasalo ang mga atake gamit ang kalasag hanggang sa muling tumunog ang puso. Nagsisimula ang paglipat sa ikatlong yugto, at iyon ang sandali para senyasan si Suyeon. Nagsimula siyang tumakbo patawid sa tulay habang lumiliit ang harang at nagawang makatakas. Habang sinusubukan ni Kang na tumakbo para gawin din iyon, sinira ng ang sahig para maabutan siya. Nang malapit na siyang atakihin, nakikita natin na nasa loob na siya ng portal na may hawak na baril. Nagpaputok siya, at pagkatapos ay nakikita natin siyang tumatakbo palabas ng portal, hinihiwa ang pader ng mga zombie. Hinawakan si Suyeon sa braso, nagsimula siyang tumakbo, sinasabing buhay pa ang at kailangan nilang makaalis doon ng mabilis. Sa sandaling tuluyang mawala ang harang, lahat ng zombie ay magsisimulang sumugod sa kanila. Tinawag niya siya pauwi, ngunit tumanggi siya, sinasabing pupunta sila sa pansamantalang silungan.
Sa sandaling mawala ang harang, mawawala rin ang lahat ng negatibong epekto ng EA, at dapat kasama na roon ang mind control ni Enway Dream. Ang pagdala sa EA sa pansamantalang silungan ay magiging perpektong all-beer para